bayaran at pakawala po nila ito si Madriaga. At ngayon, ginagamit nila na ito daw ang kanilang very significant o parabagang star witness nila, di umano, laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang isasangkot nila ito ang nakaharap sa mga patong-patong na kasong kriminal na si Madriaga para ipagbigyang diin o pagdiinan niya na si Sara Duterte ay nangontrata sa kanila para sa gun for hire operations. Mukhang doon papunta. Sesyon ng United Nations Human Rights Council o UNHRC ay may isa pong human rights advocate and cultural advocate na si Fujiki, isang Hapones na nagbigay po ng kanyang pananaw na hindi na makatao ang ginagawang pagtrato at mga hakbang ng ICC laban po kay former Philippine President Rodrigo Duterte. Nang anumang mga forma ng pagpapahiya hanggang sa kung ano-ano nang ibabato sa kanya at hindi rin po siya ma-assist at matutulungan ng kanyang mga abogado. Kaya useless. Alam naman po natin na itutulak nila Romualdez at nila Marcos at susubukan po nila na gagawin nila yan sa Senate Impeachment Court. Ito pong special treatment na itinutulak ng Kamara de Representante, mga alipores ni Marcos at Romualdez, para gawing testigo. Di umano, very significant witness nila itong si Ramil Madriaga, na alam naman po natin ay nakaharap ito ngayon o maharap sa kasong kriminal, partikular na po ang kasong kidnap for ransom. At according to the former chief PNP, nung siya pa po ang nakaupo bilang pinuno ng Philippine National Police, si General Benji Acorda, ang Madriaga Criminal Group ay isang organized crime group na nag-i-engage sa kidnap for ransom, gun running, and even sa drugs. At ang pinuno nila ay si Ramil Madriaga. So hindi po kapanipaniwala na ang Vice President Sara Duterte ay makikipagkaisa, gumawa ng anumang hakbang pangkooperasyon upang di umano ay maging bahagi ng kanyang staff and operations itong Ramil Madriaga, di po ba? Hindi ganoon ang karakter ni Vice President Sara Duterte, even ni former President Rodrigo Duterte. At pangalawa, malinaw na rin po na ang scriptwriters at ang mga orchestrator operators ay sila Trillanes at sila De Lima ayon sa mga lumalabas na balita. At ang nag-check nga ng final affidavit nito ni Madriaga ay walang iba kundi si Laila De Lima din po. Nang siya ay nagbigay ng kanyang mga suhestyon kung papaano aatakihin ang Vice President Sara Duterte. So by all indicators, bayaran at pakawala po nila ito si Madriaga. At ngayon, ginagamit nila na ito daw ang kanilang very significant o parabagang star witness nila, di umano, laban kay Vice President Sara Duterte. Mukhang isasangkot nila ito ang nakaharap sa mga patong-patong na kasong kriminal na si Madriaga para ipagbigyang diin o pagdiinan niya na si Sara Duterte ay nangontrata sa kanila para sa gun for hire operations. Mukhang doon papunta ang kwentong kotsero na ito, no? Just because may picture daw na kasama ni Sara Duterte itong si Madriaga. Sinagot na rin po ito ng dating commander ng or pinuno ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Lacheca. At ang sabi ni Colonel Lacheca, hindi po ganyang uri ng tao. At hindi ganyan po magkaroon ng vetting process o mag-check at mag-selection ng pwedeng maging bahagi ng tinatawag po natin na security team for the Vice President. At mas kapanipaniwala po itong si Colonel Lacheca dahil naging commander po ito ng Vice Presidential Security Group. At ang training po nila ay isa po dyan ang mahigpit na intelligence background check tungkol sa pagkatao at mga background ng mga gustong maging bahagi o nag-a-apply na maging bahagi
sa security team ng Vice President. So, hindi po natin pwedeng pabayaan na lamang itong mga hakbang ni Boy Ngipin, Boy Ngipin, itong si Chel Jokno, na basta-basta na lang po siyang dumiskarte na ipapalipat daw ang kustodiya ni Ramil Madriaga sa House of Representatives. Aba, okay special treatment special protection. Ay samantalang yung mga naglalantad ng korupsyon at pandarambong sa gobyerno, aba, kung tratuhin ay kriminal, kinakasuhan, tinatakot, ini-intimidate, pinapahirapan, pinipirwisyo. Ay samantalang ito, na mayroon pong kinasasangkutan na patong-patong na kasaysayan ng pagiging kriminal at sangkot sa mga criminal operations, ayon mismo sa pamunuan ng Philippine National Police, itong si Ramil Madriaga, aba, todo ang proteksyon at todo po ang special treatment dahil gagamitin po nila ito sa tinatawag nilang pagbibigay ng testimonya na alam natin ito ay scripted. Ito po ay binuo ng kasinungalingan na ang nag-orchestrate po walang iba kundi ang mga dilawan, pinklawan groups at pati na rin po ang mga tauhan ni Martin Tambaloslos. So, kaabang-abang po kung papayagan ng korte itong kapretsyo at mga palusot na ginawa ni nila Jokno at nila Dilima na ipa-transfer ang custody ni Madriaga sa House of Representatives dahil nanganganib daw ang kanyang buhay. Nanganganib? Malaking itinuturo ng PNP leadership na ito ay malaking pinuno ng sindikato ng mga kriminal, tapos nanganganib ang buhay niya sa loob ng kulungan, parang sanay na sanay man ito. sa tinatawag na buhay ublo, no? Ang colloquial o mga informal terminology sa nakakulong o sa kulungan ay ublo. Baliktad po ng loob, ublo. Sanay dyan si Dilima. Anyway, maliban po dito sa Madriaga story, ito rin po ang naging pahayag ni Terry Ridon at ng mga grupo na ginagamit ni Romualdez para maging attack dogs laban sa kay Vice President Sara Duterte at pati na kay former President Rodrigo Duterte. Ano pong binabanggit nila na si Vice President Sara Duterte daw ay hindi nakakaintindi ng batas dahil pwede naman daw na magsampa ng reklamo pero along the process may mga ma-uncover na mga ebidensya o kaya mga testimonya para magbigay linaw at karagdagang suporta sa kaso na inihahabla nila. Aba, mali po yan. Yan ang tinatawag na fishing expedition. Ibig sabihin, wala pala kayong hawak na ebidensya, wala kayong sapat na mga batayan at mga makatarungang basihan, basta lamang ninyo isinampa ang kaso and then to come later, no? Parang installment sa Bombay, pay later. Patingi-tingi, pa isa-isa, habang naghahanap pa ng ano ang mahihilot nila para sa ebidensya, testimonya. Mali po, hindi po pwede yan. Pag nagpunta ka sa korte o nagpunta ka sa isang forum na mag-aakusa ka at wala kang sapat at karampatang ebidensya o hindi mo mapapanindigan at mapapatunayan ang iyong mga inaatake na kaso o reklamo sa isang individual na nais mong kasuhan, idinidismiss ng korte po yan for lack of probable cause or lack of evidence ang mga kaso na ganyan. Pero, ang SESTE, itong mga kagaya ni Terry Ridon, na dati po ito sinipa ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete dahil nga pasaway ito, no? Urban poor ang komisyon na iyong pinamumunuan, ikot ka ng ikot, travel ka ng travel, no? Sa loob lamang ng 4 na buwan, I think nakapito siyang travel nung siya'y na-appoint noong 2016. Kaya nga sinipa ito ni Pangulong Duterte sa pagiging pinuno ng Presidential Commission for the Urban Poor, itong si Terry Ridon. At mukhang may handler ito ngayon at walang iba kundi sila Romualdez pa rin po. Ang handler nito, parang mercenaryo na rin po ang kanyang operations. Okay?
Pangalawa, sa mga balita na ito, maliban pa dito sa Madriaga case at itong kay sino pang isa, kay Tereridon, ay nagpahayag na rin po si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa anumang mga sarswela at binaluktot na uri ng kunwari investigasyon at pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na sumagot sa Committee on Justice ng House of Representatives. Nauunawaan po natin yung sentimento ni Vice President Sara Duterte dahil pwede nga po siyang ma-ambush dyan sa tinatawag nating Committee on Justice hearing sapagkat yan po ay parang lion's den na kapag pumasok siya dyan, hindi na niya makokontrol at dudumugin po siya ng anumang mga forma ng pagpapahiya hanggang sa kung ano-ano nang ibabato sa kanya at hindi rin po siya ma-assist at matutulungan ng kanyang mga abogado. Kaya useless. Alam naman po natin na itutulak nila Romualdez at nila Marcos at susubukan po nila na gagawin nila yan sa Senate Impeachment Court, no, pag napalusot nila. Di doon na lang mag-prepare si Vice President Sara Duterte, hindi po ba? Tama. At ito pa ang mga balita, humihingi si Marcos Jr. ng emergency powers mula po sa Kongreso, which means pareho sa House of Representatives and sa Senate. At ang basihan niya, dahil mayroon po tayong extraordinary situation na kailangang tutugunan ng emergency powers. Wow! Kung kailan pa papasok sa 3 linggo na, ika-3 linggo na, ang armadong tunggalian ng mga bansang Iran, Israel at Amerika, saka pa lang naisip ni Bongbong Marcos Jr. na mas mainam sana kung nag-emergency powers para siya, para nang sa ganon ay mapapabilis ang repatriation, mobilization, and ano pa mang kaakibat na mga interbensyon ng gobyerno sa ating mga kababayan na naiipit at naapektuhan ngayon ng patuloy na armadong hidwaan sa mga bansang Israel, Iran at Amerika. Ayun. So what for? Too late the hero. Magta3 linggo na po at marami na mga Pilipino ang nagkusa na lamang maghanap ng pamamaraan na makatawid sila at makalabas sa delikadong area na malapit po sa pinaglulunsaran ng digmaan ng Iran, Amerika at ng Israel. Diyan po sa may Middle East. Ayan. So kung hindi po la mierda, itong gobyerno ni Marcos Jr., edisin sana nung pumutok na ang krisis sa Middle East, alam na niya dapat kung ano ang tamang gawin. Hindi. Walang alam mga kababayan. At kaya nga ito, nagiging helong talilong tuloy ang gobyerno dahil sa hindi na alam ni Marcos saan patutungo ang kanyang gobyerno dahil wala siyang kategorya ng pagiging decisive, pagiging categorical, and pagiging focused. No? Wala po sa ganyan ang kanyang kategorya. Kaya hindi niya alam na hindi naman niya kailangan mag-emergency powers para magkaroon siya ng mga konkretong hakbang upang harapin ang ganitong uri ng krisis. No? Kailangan lamang po niya panindigan na mayroon pong general welfare ang taong bayan na dapat niyang protektahan under the Constitution. Kaya kailangan, samantalang may krisis pa sa Middle East, ay centralized importation. At gobyerno ang magtatakda ng presyo ng mga distribution ng produktong petrolyo, hindi po idedikta at imomonopolyo nito ng mga monopolistang negosyante sa petrolyo at langis. Kailangan niya po panindigan lang ang General Welfare Clause na pwede po niyang gawin ito upang magkaroon ng proteksyon ang mga mamamayan, centralized importation and regulated distribution of supply. Habang papaliit po ang ating buffer stocks ng supply, kailangan na po natin mag-replenish. Magkaroon ng panibagong mga pagbibigay ng mga alternatibo kung saan tayo pwede kumuha ng supply ng langis, ang presyo ng langis at ang epekto nito sa buong ekonomiya. Hindi po ganon ang decisive action
na ginawa ni Marcos. Inuna pa niya ang gimmick niya doon sa New York, na alam naman natin, junket niya lang yon. Hindi naman siya doon ang pinaka-importanting panauhin, hindi naman siya ang panauhing pandangal doon, subalit pinilit niya sarili niya na pumunta ng New York. Alos 5 araw din siya doon na nagliwaliw, mga kababayan. Instead na asikasuhin niya ang kalagayan ng ating mga kababayang manggagawang Pilipino sa abroad. So ngayon, nagkukumahog siya na mabibigyan daw si Marcos Jr. ng emergency powers for 60 days. Aba. Mukhang ibang agenda nito. Mukhang hindi ang krisis dulot ng hidwaang armado sa pagitan or among the countries of Iran, the US and Israel. Mukhang iba ang emergency na minamadali ni Marcos. Mukhang nais niyang pabilisin ang pagsupil at pagkitil ng mga political opposition movement sa Pilipinas. Mukhang doon yun papunta, sabi ng ibang observers. Well, let's give Marcos Jr. still the benefit of the doubt kung kakayanin niyang gawin yan na magkakaroon ng open a la martial law operations ang gobyerno laban sa mga kritiko na nagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Ayan. Mga kababayan, abangan po natin itong Madriaga protection racket na gustong itulak ni Jokno ng grupong Akbayan ng mga hilaw na komunista, supported po ng kanilang Liberal Party group na mga zombies, upang gamitin at ihanda ang kanilang Jaran special witness na si Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya nire-request po ni Boy Ngipin itong si Jokno na ipalipat ang custody o pagkakakulong kay Madriaga sa House of Representatives. Okay Mga kababayan, marami po ang mga balita na kailangan nating bigyang pananaw, lalo na po at tuloy-tuloy ang pagsambulat ng mga iskandalo at mga magagandang updates na kailangan maipaliwanag sa ating mga kababayan. By the way, nagbibigay pugay po tayo at nagpapasalamat sa ating mga suki at tagapagsuporta, mga tagapagtaguyod po ng ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook account at ng ating Ka-Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po namin sa inyo ang paglawak at paglago ng ating viewers at ng ating subscribers at mga followers. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-support sa ating Bigwas ng Agila. Kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Marie Badoy, si Ma'am Lorraine. At yan po ay mayroon din Facebook account, mayroon din pong YouTube channel, Bigwas ng Agila. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pananaw itong isang balita na sa deliberations po o sa sesyon ng United Nations Human Rights Council o UNHRC ay may isa pong human rights advocate and cultural advocate na si Fujiki, isang Hapones na nagbigay po ng kanyang pananaw na hindi na makatao ang ginagawang pagtrato at mga hakbang ng ICC laban po kay former Philippine President Rodrigo Duterte. Una, pre-trial detention lang po ito, pero mahigit 1 taon na po nakakulong pa rin si Pangulong Duterte na pwede naman po ay mapagbigyan ito ng humanitarian consideration and batay po sa kanyang mga karapatan bilang mamamayan na sakop po ng United Nations Convention on the Protection of Human Rights and Civil and Political Rights. May karapatan po si Pangulong Duterte na mapapalaya siya habang hindi pa po siya sentensyado ng isang international tribunal. Subalit hindi po ito binibigyang pansin o hindi man lamang ito nagiging mahalaga sa ICC, no? Bagamat sinasabi natin na ang ICC pagdating po sa soberenya ng Pilipinas, ito po ay bogus. Wala pong karapatan ang ICC sa mga usapin pangloob, mga domestic affairs, and other judicial and legal processes ng ating bansa simula po noong March 2019.
Kaya nga bogus. Subalit kahit bogus po ito, ginamit ni Marcos at nila Romualdez. Pinondohan po nila ito and accordingly may hindi bababa sa $2 million ang ginamit po ng mga alipores at sindikato ni Marcos para mangialam ang ICC at isagawa ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte. So maganda po itong naging pananaw ni Ginoong Fujiki, Shunichi Fujiki, isang cultural and human rights advocate sa bansang Hapon at kanyang pinuna sa harap mismo ng pagpupulong ng UN Human Rights Council na hindi na po makatarungan, hindi na makatao ang ginagawang pagpapahirap at pag-deny ng mga batayan sa karapatan at pang makatao na kalagayan ni Pangulong Duterte. Una, binanggit niya ang 1 taon na pagkakadetine sa pre-trial detention ay labis-labis po ito na pagpapahirap dahil kung tutuusin, pwede naman pong ilagay si Pangulong Duterte sa country confinement o country custodial detention o parang house arrest sa isang bansa. For example, sa Netherlands o kaya sa European countries dyan na malapit lang like Vienna, Austria o kaya Norway o kaya Belgium para madali po siyang dalhin kung magkaroon ng trial. Hindi siya makakaalis sa Europe pero yung kanyang sitwasyon makatao. Sa edad po niya na mag-81 years old na siya sa susunod na linggo at ito po ay sa katandaan niya, hindi na po siya flight risk. Wala na rin po siyang kapangyarihan pa o otoridad. Subalit, hindi pa rin po binibigyan ng pagkakataon ng ICC na si Pangulong Duterte ay mapapalaya on the basis of, number 1, humanitarian grounds, isang makatao na pagtrato ng isang international tribunal. Hindi pa po napapatunayan nila ang anumang aligasyon o akusasyon ng mga krimen laban kay Pangulong Duterte. Pangalawa, pwede naman pong i-consider ito na talaga namang nagkaroon ng extraordinary rendition. There was no process of verification sa mga lokal na korte ng Pilipinas at hindi po dumaan ito sa tamang proseso ng makatao at may karapatang pantao na ginagarantiya kay Pangulong Duterte sa ilalim po ng United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Pwede po yan gamitin. At ang pangatlo ay yung katotohanan na hindi naman po mabigat pa ang mga naipakitang kunwari ay panimulang ebidensya o mga testimonya ng ICC Prosecutor Panel sapagkat ang mga ito ay puro po mga police blotter at hindi naman nagkakaroon pa ng mabigat na direktang testimonya na talagang ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang mga naturang krimen na kanilang gustong isangkot kay Pangulong Duterte. All of this, pinuna po ito ng isang Japanese human rights and cultural advocate na si Fujisi. At ang sinasabi niya, kung katarungan at makatao at karapatang pantao ang sinasandigan ng anumang internasyonal na mga tribunal, bakit hindi natin ito maibigay sa dating presidente ng Pilipinas? Na siya ay mayroong karapatan na ito ay matamasa o ma-avail niya. At dahil dito, magandang pagkakataon po na nabuksan sa United Nations Human Rights Council ang pagiging abusado as an instrument of political persecution ang mga ginagawa ng ICC. At isa dyan, ang illegal na pagkakaroon nito ng conspiratorial actions laban sa gobyerno o laban sa interes ng mga mamamayang Pilipino, kasabwat po ang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya naman po nagpapasalamat tayo that there is a foreign respected personality in terms of human rights and cultural advocacy sa katauhan po nitong isang Japanese national na si Shunichi Fujiki na kanyang pinansin at nagkaroon po ng pagkakataon na pwedeng masuri o matingnan
ng UN body like United Nations Human Rights Council, pati na po ng tinatawag nating UN Secretary General's Office, ang mga aligasyon ng hindi makatao at mapanghimasok at maanomalya ng mga operations ng ICC. Partikular po ang itinuturong conspiratorial actions nito ng ICC laban po sa interes ng mga Pilipino. Mantakin mo wala na po silang treaty and authority jurisdiction sa Pilipinas simula pa noong March 2019 sapagkat naglapse na po ang 1 year notice period or notarial period para sa withdrawal ng pagiging kasapi ng Pilipinas sa ICC. At under the Rome Statute, it will take effect immediately upon 1 year ng tinatawag na notarial period. At ito ngayon ay isang mahalagang question. Kung functional po at umiiral naman ang proseso ng batas at ng mga proseso ng hudikatura o hukuman sa ating bansa, buhay na buhay po ang dynamics of judiciary and legal system and legal processes in the Philippines, may karapatan pa rin ba ang isang entity like ICC na 1 year na naglapse ang kanilang jurisdiction authority sa Pilipinas, considered to be bogus na sila, and yet nakipagkonsyabo sila at nakipagsabwatan sa gobyerno ni Marcos lamang may patupad ang extraordinary rendition, which is tantamount to cross-border kidnapping against former President Duterte. Dapat matingnan po ito at mabusisi ng United Nations Human Rights Council, pati na rin po ng ating United Nations Secretary General's Office. Kasi ang ICC, isa po itong international tribunal, kunwari, no? Bagamat marami ang nagko-question dito sa pagiging patas nito at mas lamang ang pagiging bias. At isa po dyan na hindi nagpapamiyembro at hindi kinikilala ang ICC ay ang Estados Unidos, ang bansang India, ang Russia, ang North Korea, ang Saudi Arabia. Ang mga malalaking bansang ito, they do not recognize the ICC, and in fact, si President Donald Trump ng Amerika ay tinawag niya na sindikato ang style ng operations ng ICC. Kaya naman po, malaking pagkakataon ang ibinigay ni Ginoong Fujiki para matingnan at mabigyan ng tamang pagsusuri kung makatao pa ba, makatarungan pa ba at nararapat pa ang pag-iral nito ng ICC na lumalabas na parang pwede pala itong gumalaw on the highest bidder. Kung sino ang malaki at malakas ang pagbibigay ng panunuhol, pwede palang gamitin ito. These are serious allegations of violations ng impartiality, objectivity, and integrity sa bahagi ng ICC na sa tingin ko ay marapat na maimbestigahan po ito. And isang pagkakataon po ito ang nagkaroon ng paghahayag itong si Ginoong Shunichi Fujiki na mabuksan po sa United Nations Human Rights Council ang naturang usapin tungkol po kay Pangulong Duterte na patuloy na iligal na nakakulong at ang kanyang iligal na pagkakakulong na ito ay lantarang paglabag sa Universal Declaration of Human Rights, lantarang paglabag po ito sa United Nations Convention on the Protection of Civil and Political Rights. Sana po ay maging basis ito para sa United Nations Secretary General's Office. Ang Secretary General's Office po ang pwedeng magsagawa ng pagsusupervise o pag-review ng mga ginagawa o operations ng ICC. And we hope na ito po ay magiging makabuluhan na magagamit po ng
mga defense counsel ni Pangulong Duterte para naman po mabigyan ng karampatang international political pressure ito ang ICC sa kanilang patuloy na pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. At pag-usapan din po natin itong nagkakaroon na naman ng panibagong pag-uutang ang gobyerno ni Marcos at this time para sa mga infrastructure projects na hindi matapos-tapos mga kababayan. Another $850 million ang uutangin ng gobyerno ni Marcos mula sa World Bank upang di umano ay tustusan ang pag-modernize ng mga infrastructure projects sa Pilipinas. Wow! Lugmok na po tayo. Halos ang ating utang po ay umabot na sa 18 trillion pesos. Mga kababayan, 18 trillion pesos po ang ating utang kabuuan at sa kasalukuyan, patuloy tayong nagdurugo sa pagbabayad ng ganitong mga utang. And yet, another utang sa utang na ina na gobyerno ni Marcos, $850 million from the World Bank. At para daw ito i-prop up ang pag-modernize ng ating mga infrastruktura, airport, port, at mga tulay. Wow! Para mayroon pong mabilis na pagraket at pandarambong. Umaabot na po sa 5 trilyon pesos ang naidagdag na mga pag-uutang ni Marcos sa loob po lamang ng 3 taon na ito ay namumuno sa gobyerno. So meaning to say, kung 5 trillion pesos na ang nautang, every year halos 1.8 trillion pesos po ang inuutang ng gobyerno para pagtabunan po ang tuloy-tuloy na pandarambong at pangungurakot sa kabanang bayan, kaya tayo umuutang para pagbigyan at pagtakpan at mapunduhan ang pinagnanakaw ng mga pera at salapi ng ating pamahalaan. So 5 trillion pesos mahigit na po ang idinagdag sa ating utang sa loob lamang po ng kulang-kulang 3 taon ni Marcos. At ito ay karamihan na punta sa walang katuturan na mga hakbangin o gawain. Kagaya po ng pagtatapal sa mga infrastructure projects na hindi matapos-tapos dahil pinagdurubuhan at kinurakot na ang pundo. Mga ganyan po ang napupuntahan ng inuutang nila Marcos at ang nagbabayad po ay ang ating mga mamamayan. Now, with another $850 million coming, malamang gagamitin na naman ito, di umano, sa pag-upgrade at pag-modernize ng ating infrastructure building capability. Pero ang notorious na record po ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ay palagi nilang ginagamit na rason ang proyekto kasi doon po lumulusot ang kanilang pangungulimbat at pandurubo sa ating kabanang bayan dahil sa mga substandard projects, ghost projects, at marami pang kickback at mga kutong na nangyayari po sa naturang mga projects. Kaya, ano ang nangyari? Nag-collapse po, Halos mag-collapse na ang ating ekonomiya. Halos gumagapang na po ang 2.8 million Filipinos na nawala ng trabaho sa loob lamang ng first quarter ng taong ito. 2.8 million of our labor force ang nawalan ng trabaho, mga kababayan, dahil lumugmok at lumulugmok patuloy pa ang ating ekonomiya. Bagsak ang manufacturing sector, bagsak po ang fishery and commercial sector, halos lahat gumagapang sa ilalim po ng napakahirap at napakakurakot na uri ng pamumuno ni Marcos at nila Romualdez. And now, ito na naman, utang. Mga kababayan, utang ng ina nyo. Yun pong sabi ng mga mamamayang Pilipino, utang ng ina nyo. Babayaran po yan ng taong bayan, Kung i-convert mo yan sa rate that we are going right now, that's how much? Mga 4 billion pesos po. Ang inutang ng gobyerno ni Marcos. Muli, idadagdag naman yan sa previous na mga inutang pa natin. Ayan. 40 billion pesos po ang inutang ng gobyerno ni Marcos. At hindi pa dyan natatapos ang kwento. Nag-a-apply ngayon o mag-a-apply si Marcos ng emergency powers
sa Kongreso para daw harapin niya at maibsan niya ang kinakaharap na krisis ng ating lipunan, ng pagkalugmok ng ating ekonomiya. Mga kwentong kotsero po ito at mga kwentong pangbarbero. Yung habang nagkakaroon ng gupitan sa barbershop, nagkukwentuhan ang mga marites. Yan ang uri ng mga diskarte ni Marcos sa kanyang gobyerno. Kaya naman, walang naniniwala na gagamitin sa katuturan at may katuturan pa itong emergency powers na hiningi niya sa Kongreso.